Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Master Sergeant Ernest Takutanan. Ako po yung currently Sergeant Major ng 40 IB. Sir, nandito po kami ngayon sa Barangay Paido Pulangi, Tikit, North Cotabato, na kung saan nandito po kami noon nung taon ng 2001, buwan ng December. Itong area na ito na nadaanan namin is ito yung part ng Paido Pulangi na kung saan dyan kami nagtawid. Nung hinaras po yung batalyon ng SF batalyon doon sa Barangay Lagpan. So itong area na ito is kung makikita nyo itong area na ito, kung ano kalalim itong tubig na ito, ganun din yung pagtawid namin dito. Sumakay kami ng bangka kasi wala talagang madadaanan na iba. Kaya matagal kami nakadating dito maka-reinforce sa SF kasi kailangan mo talaga magtawid ng bangka. Yung nangyari kasi noon, yung SF pinaras alas 4 ng madaling araw. So galing pa kami mismo sa batalyon, doon kami nag-organize. Rinig namin yung volume of fires dito sa kampo ng SF doon sa may Barangay Lagpan. So habang kami naglumalakad dito sa area na ito, kasi ito medyo mababaw pa noon yung tubig sa dito na area. Doon na kami nagtawid ng bangka. Habang lumalakad kami dito sa gilid, marami ginasnipe na kami ng mga kalaban dito sa kabilang area. Lalo na doon banda sa bundok. So matagal kami nakarating sa sitio Mapagkaya. So pagdating namin sa Mapagkaya, dahil malawak masyado yung open terrain, mga 700 meters yung open terrain. So mayroong nakaabang doon na sniper ng kalaban. So kahit anong ilang beses namin sinubukan na mag-move by bounce, hindi talaga kami makatawid. Kasi grabe yung volume of fires ng kalaban. Although na malayo sila doon sa kabilang kabilang bundok, kabilang ilog, pero hindi kami makamaneuver kasi bagong araro yung area, tapos mga 700 meters na talagang na malinis yung kaya kung mag-attempt kami na maglabas sa may ginataguan namin doon sa sitio Mapagkaya, ginasnipe kami. So makita mo talaga na magaling yung sniper nila kasi kung isubukan mo lang na maglabas, tapos matamaan nila talaga kung kung magtawid ka ng magpatagal ka na magtawid, sigurado matamaan ka ng sniper. Kaya yung ginawa ng officer namin, inintay na maglapit yung madaling araw. Pag malapit na magdilim. So para hindi kami makita ng sniper. Yung medyo madilim-dilim na doon na kami nag-move by bounce, pero mayroon pa ring nagaputok sa amin. So nakadikit na kami doon sa sa bang ng kampo ng SF. Madilim na. So dahil malawak itong ilog na ito, ganito din kalawak, yung isang speedboat ng SF, yun ang nagsundo sa amin para makatawid kami sa kanila. So pag itawid namin, doon nabulagta kami agad sa nakita namin na yung isang tropa nila is patay na sa post kasi wala kang ibang ma-approach sa post. Yung namatay doon is nang lasog-lasog yung katawan kasi nang tamaan ng RPG, tapos yung paa niya is nakasablay doon sa atip ng mismong post. So tinabunan na siya ng ponso. Yung pagharas ng kalaban is grabe sila. Accordingly is more or less 400 sila na pinaikutan nila yung kampo ng SF. So naka-prepare kami pag alas 4 ng maaga kasi rinig yung putok, grabe yung putok. Tapos kami yung pina-reinforce kasi dito sa pikit na side talaga yung pinakamalapit na mag-reinforce. So yung namin, pag na kami, yung abang papunta na kami galing pa sa pikit, rinig namin yung fire support ng 105 galing sa fireburst doon sa Port Pikit at saka dito sa may Tatopyang. So habang nag-move kami, makikita namin talaga na yung 4 na obitin yung paulit-ulit na naga-bumba sa paligid ng
ng kampo sa Lagpan. Kung hindi siguro naka-reinforce yung ubitin at saka yung fire support na yung galing sa pikit is yung upgraded na 105 at saka dito sa ano, kung walang fire support saka sa ano, siguro malapit nilang malusob talaga yung ano, yung kampo ng SF. So habang nag-ano kami, siyempre wala kaming dala namin is ano lang, yung pagkain namin is MRE pa noon. So MRE yung pagkain namin. Tapos yung dahil hindi kami makaluto. So pagdating namin doon, saka pa nakakain yung SF kasi hindi sila makaluto-luto talaga kasi grabe talaga yung naiikutan sila ng kalaban. So yung ano, kami na nagluto tapos yung kasi siyempre sila sobras lang pagod, binigyan na namin sila ng pagkain tapos nakita pa namin doon kasi na timing talaga ng kalaban na monitor nila na kasi yung hindi ako nagkamali yung araw na yun is at 27 December or 26 basta ganyan ng ano na-release yung break ng tropa. So yung pag-release ng break ng tropa kunti lang talaga yung naiwan sa kampo kaya alam nila na kunti lang yung tropa sa SF. So ngayon kung tingnan mo yung kampo doon ko nakita talaga na grabe yung defense ng SF kasi 550 caliber yung post nila, may isa pang 30 caliber sa taas na ano, pero grabe muntik na talaga sila na lusob ng kalaban. So sabi ng ano ng kasama namin na bagong graduate na ranger, niya wag kayong mag-alala kasi nandoon yung classmate ko na ranger, bagong graduate ng ranger. Bago lang kami na 1 week pala sila nag-graduate, nag-report na siya doon. So hindi niya pala alam na yung ranger na classmate na yun na yung namatay sa post. So sa kung imagine natin kung ano kalakas yung RPG. So yung RPG sa post ng natamaan ng RPG, yung post na yan is mayroong nakasako na lupa na 4 na magkatabi-tabi tapos mataas siya hanggang taga dito. Tapos ano pa siya, gitabunan pa siya ng ano ng balas para ano, tapos sa sunod sa sako, mayroon na namang nakapile na bato. Bato na naman ng mga ganito kakapal. Tapos after sa bato, yung 2x4 size na kahoy, yun din yung nagaharang sa bato. So ganyan kakapal yung ano, yung barricade na sa post. Pero natamaan ng RPG yung post ng 50 caliber na dos na ano na kalaki na tubo, kunti na yung naiwan doon pa naigo yung nakatama yung post ng ano yung RPG sa post, tapos natamaan yung gunner na yun si Sergeant De La Cruz. So si Sergeant De La Cruz yung paa niya nagsablay sa tip ng ano ng post. Tapos may isa pa silang namatay na Master Sergeant, yung chief nila sa S4. So habang ano na kami kasi wala nang kalaban, gabi na, habang ano na kami hindi kami masyado naka-impinto rito. Kasi dito man sila sa kabilang ilog. Wala silang ano dito sa kabila, wala silang forces doon sila sa kabilang na ilog. So yung sa amin lang na iksinais yung sniping at saka volume of fire nila ng 50 caliber. Yung 50 caliber kami dito eh. So kaya hindi kami basta-basta na makamanover kay kung pilitin mo yung 700 meters na ano, sobra 700 meters or more or less na nakatiwang-wang na malinis, may matamaan talaga, may madiskrasya sa amin. So wala kaming encounter pero yung according sa SF na nandoon sa naabutan namin, yung post nila sa pinakamataas, yung ano, nagaman sa 50 caliber, yung isang nakatulong sa kanila, nakaligtas, ay sila. Yung nagmaneuver yung kalaban na malapit na nakadikit sa ano sa may bakod. Yung kalaban kasi may dala-dala din silang aso. So naunang magmaneuver yung aso nila. Kaya nakakita ng nakaman sa post, nag-prepare siya ng ano tutok niyo yung turret ng 50 caliber doon sa mismo sa aso. So bigla niyang nakita na tumayo yung kalaban.
pagtayo ng kalaban, diretso, agad ng RPG, pero naunahan niya. Ako din sabi niya, naunahan niya yung gander ng ng RPG-7, original na RPG-7 yung itira sa kanya. So pagputok yung bala ng RPG-7 lumampas doon dito pa nabagsak sa ilog. So yun ang nakatulong sa kanila yung aso ng kalaban na nagmaneuver. Sabi ng mga ng tropa ng SF, yung mga kakahoyan sa paligid nila sa kampo mismo, nagatayuan, nagaakyatan yung mga kalaban sa karami nila. Basta sobra nilang karami. Nagdahan-dahan lang sila atras kasi maaga pa nandyan yung ubitin. 4 na ubitin yung nagabumba sa paligid. Tapos yung 105. Grabe talaga yung fire support ng 105. Basta halos mag-isang araw yung support ng 105. Kasi kung hindi full support ng 105 at saka yung air support, talagang malulusob sila kasi grabe, hindi daw magbaba ng 400 yung nagano sa kanila. So itong mga terrain na ito talaga yung terrain na napakahirap. Ito yung maraming nagtatanong sa akin yung pag-schooling ko sa Sergeant Major, ano ba talaga yung area nandiyan sa SPMS Box, diyan sa Ligwasan Mars. So ito na ngayon, makikita nyo kung gaano ito kahirap imanooberin itong area na ito. Kung sa mga classmate namin sa mga taga Luzon, yung taga Visayas, so ito na, makikita nyo na kung ano kahirap ang area na ito, na bakit na kahirap-hirap i-clear yung Ligwasan Mars, yung SPMS Box, kasi ganito talaga yung terrain dito sa area. So yan sir, yung... Sige nga first, SM, kwento mo nga, Reyna Regente, itong lugar na to, ito ngayon, andito tayo. Oh, okay. Yung dito sa may right side ko, doon yung bayan ng sentro ng Pikit. Tapos ito yung Reyna Regente, sa kabila ng Reyna Regente na yan, dyan yung SPMS Box. Tapos doon sa may naman, likuran namin, doon yung Paido Pulangi at saka yung bayan ng Datopiang, na kung saan dati yung pangalan niya is... may isa pa siyang pangalan na before nagdi-Datopiang. So, kung ito na naman, kung tuloy-tuloy mo ito, isundin itong ilog. By the way, itong ilog pala na ito yung Rio Grande de Mindanao. So, itong Rio Grande de Mindanao, galing pa ito doon sa area ng Bukidnon. Hanggang dito, papunta sa Pikit, doon sa maglabas sa Bukana. So, ito kalawak yung Rio Grande de Mindanao. So, na makikita yun yung bundok na yan, dyan nakaposisyon yung kalaban na habang nag-maneuver kami, ginasnipe-snipe kami, ginabagbagan kami ng 50 caliber. So, ito yung terrain sa area ng Reyna Regente. Gaano kahirap, SM, katulad nito ngayon, ito ngayon, di ba? Kung may target dito, ito, katulad niyan, sample. So, kanito, kung may target talaga dito, wala ka talagang, kung grabe yung kapal ng kalaban, kahirap-hirap talaga ito manooberin. So, yung technique natin, binabugbog natin muna ito ng 81mm mortar, 105, pinabugbog muna natin bago pasukin. Kasi hindi mo talaga pwede i-frontal assault pag ganito na mga area kasi wala kang manooberan. At saka kung ganito kalalim yung tubig, mahirap talaga. So, pakan nyo na lang ito. Kung kasi dihado talaga kung pasukin mo ito, maraming mas casualty sa trupa. Ganito, SM, ito Reyna Regente, gaano kabigat na labanan dyan? Itong Reyna Regente na ito, sa pagpasok ko sa amin, yung ikwento ko, but accordingly, grabe talaga yung ikwento dito, yung Scout Ranger Company. Grabe din yung encounter nila dito. Yung time ni General Victor Corpus, grabe din yung encounter nila dito. Kasi itong area na ito, sa likod dito is Sultan sa Barungis. Yang Sultan sa Barungis na yan is very well known din yan noon na kapanahonan. Sultan sa Barungis, Pikit, dyan sa Sinapitan, Armin. Yan yung mga sikat na mga lugar noon. Buldon, Barira, doon sa part ng Maguindanao, sa Campomar. Yan yung mga sulit-sulit na kalaban. So, ito talaga, kahit ngayon, pag
mahirap ito dito na area na operational kasi balik-balik ang tropa namin dito. Ako naka-operate din dito. Although bundok yan, pero walang tubig ka dyan na makuha na inumin, sir. Walang tubig na mainom dyan. Kailangan mag-operate ka dyan. Dami-dami kang tubig na madala kasi walang tubig na, walang mga bukal dyan na makita. So, yan yung kailangan na pagpirpiran. Dapat marami kang tubig na dala pag magpasok ka dito sa Renarinti nito, bundok ng Renarinti. Ang ating warrior na si GPA, si General Antonio Naparete, dito sa mga lugar na to, napalaban nung tenyente siya. Scout Ranger Company. John. Baka sa yun, sir, yung sa 6 company. Reyna Regente Warrior yan, si General Naparete. Dito yan. 6 company. Dito yan, sina late Captain Robert Edward Lucero, dito yan. Tama, sir, kasi may kababayan ako na 6 company, natuwinto niya na itong Renarinti na ito, yung labanan nila na ang bigat ng labanan nila dito at saka nang doon sa may Malmar, Maliputubog, Barigada-Gao River, na kung saan nandoon namatay si Sir na Lucero. Ilang taon ka dito, SM, din paikot-ikot dito sa mga itong ating binabaybay ngayon na simula 1997 nag-alis kami 2006 dito sa Pikit. So 11 years, parang 11 years ata kami dito. Ang 97. Basta yan, sir, na dito pabalik-balik. Yung paggigira na naman dito sa Bulyo Complex, pabalik-balik namin itong binabalik-balikan. Dito rin kami nagdaan. Mag-clear doon sa Bulyo Complex na yan. Kasi kahit na na-clear siya, balikan pa rin nila. So may mga tropa kami doon na left behind after sa na-conquer yung Bulyo Complex. So ilang beses na hinaras. So maraming namatay sa amin dyan sa Bulyo Complex na yan, sa 40 IB. Sige nga, SM, bakit napakatindi yung 40 IB dito? Kasi ang tagal nyo rin dito, napakatagal ng 40 IB dito sa area na ito. Nandito pa rin kayo, pabalik-balik din. Siguro dahil sa mastery of terrain. Siyempre nagtagal na kami, nakita na namin yung terrain. So sa terrain analysis alam na namin kung saan kami advantage at saka disadvantage. At saka napakatindi yung tropa ng 40 IB dito dahil sa motivation ng mga senior officers at saka mga senior enlisted leaders na mga warriors. So talagang naabutan ko noon yung mga old soldiers na grabe ka warriors talaga. Kaya sila yung nag-motivate sa amin. Simula private pa kami hanggang naging sergeant major ako. So malaking tulong at saka yung professional experience ko sa field, malaking tulong na ibahagi ko sa mga juniors at lalo na sa mga lahat ng mga tropa. Kung napanood man nila yung video ngayon, is malaking isang example na role model ng at least nakita nila talaga na yung sergeant major of the field ay talagang may war experience sa gira talaga, sir. SM, gaano ka-importante, lalo na sa isang frontline na batalyon talaga ng 40 IB na yung sergeant major nila, ikaw nga ngayon, na meron kang masabi rin talaga na ito yung dinaanan ko, kaya sundan nyo ko. Yung leadership pa. Siyempre, regarding po sa ng leadership, ang masabi ko is una-una is yung isang maghugot na parang maka-influence sa tropa is yung professional experience, yung mga encounters na yan na ma-assure namin sa kanila anong magandang gagawin. So ganitong sitwasyon, kailangan ka agad ka maka-decide, makagawa ka ng decision making. So yung ma-share namin is yun ang ma-motivate namin sa tropa na ganyan yung gagawin nyo, na kung kayo man ang siyempre magdating man talaga sa panahon na paabot yung kayo yung magiging NCO leaders. So yan yung gagawin nyo, sundin nyo. Yung mga lessons learned namin na hindi maganda, wag yung sundin.
yung mga magagandang lessons learned na ginabahagi namin sa inyo, yun ang sundin nyo. So, talagang yung mga marami silang matutunan sa amin, lalo na sa amin ng mga seniors na binabahagi namin yung nadaan namin dito sa front lines. So, Wala nang mas frontline dito, di ba? wala na. Ito na talaga yung pinaka-front Ito na line. talagang pinaka-frontline. Wala Oo. nang mas frontline dito. Sa gera ng Central Mindanao. Ito yan. Nandito kami. Salamat, SM. Thank you, sir.